Kumusta ngayong gabi ay lilipat tayo sa isang mundo kung saan ang hangin ay puno ng mga lihim at ang bawat hakbang ay parang pagpasok sa panaginip ng iba. Isipin mo, 100 na kasing tahimik ng tibok ng iyong puso. Ang hamog ay humahawak sa iyong mga bukong-bukong tulad ng mga daliri at sa unahan isang palatandaan na napapalibutan ng hamog ang nagtuturo sa isang nayon na hindi dapat umiiral. Baka hindi ka makaligtas dito. Kaya bago ka masyadong maging komportable, maglaan ng oras para i-like at i-subscribe ang video. Pero lamang kung talagang gusto mo ang ginagawa ko dito. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nakikinig ngayon at anong oras doon. Gusto kong malaman kung saan ka nakikinig ngayong gabi. Sige, patayin ang ilaw, i-on ang ventilador para sa malambot na white noise at simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. Ang paglalakad ay parang basa ang hamog at ang aking sneakers ay humahatak sa basag na aspalto. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Sa totoo lang parang pinindot ng universo ang shuffle button at inihulog ako sa isang mababang budget na horror film. Ang palatandaan ay nagsasabing, Wellsmere isang pangalan na parang hinakot ng isang makata ng panahon ng Victoria. Siyempre, patay ang aking phone dahil kung may signal pa ito sa ganitong nakakatakot na pakikipagsapalaran, iyon pa ang kakaiba. Ang hangin ay amoy basang lupa at isang bagay na mas matalim tulad ng nasunog na asukal. Hinila ko ang aking jacket at nagsisisi na wala akong dala, kundi isang granola bar at isang nawalang optimismo. Habang sumusulong lumilitaw ang mga balangkas ng Wellsmere, mga baluktot na bubong, isang simbahan na tumutusok sa langit, mga ilaw sa kalye na kumikislap na parang nag-audition para sa isang kwentong multo. Sobrang tahimik, walang tunog ng sasakyan, walang tahol ng aso, walang malayong ingay ng TV. Sinabi ng aking lola, ang katahimikan ay ang mundo na huminto sa paghinga. Siya ang nakaligtas sa 2 digmaan at sa pagsasama kay lolo na humihilik na parang lagari, kaya alam niya ang sinasabi niya. Ang kanyang karunungan ay bumabalik sa akin magtiwala sa katahimikan pero huwag talikuran ito. Nadaanan ko ang isang saradong tindahan. Ang mga bintana ay puno ng dumi. Sa loob ang mga manika ay nakatayo na parang nagyelo, ang kanilang mga plastik na mata ay kumikinang. Nakakatuwa, ang mga manika ay orihinal, nagawa sa wax, at ang ilan sa panahon ng Victoria ay natunaw sa mga sunog ng tindahan, nagiiwan ng nakakatakot na puddles. Kinilig ako at nagpatuloy sa paglalakad. Ang aking anino ay humaba sa ilalim ng ilaw sa kalye. Ang hamog ay parang may pulso, humihila sa akin patungo sa puso ng nayon. Kung prank ito, magpapadala ako ng bill para sa therapy, bulong ko, pero walang nakarinig sa aking biro. Ang kalye ay lumiit at ang mga bato ay madulas sa ilalim ng aking mga paa. May debate sa akademya tungkol sa kung maaaring maramdaman ng mga tao ang panunood sa kanila, isang hypothesis na tinatawag na gaze detection. Sa ngayon, boto ako sa oo dahil ang batok ko ay nangangati na parang may nakatitig mula sa isang bangungot. Lumingon ako, inaasahan ng isang nakakagulat na eksena, pero hamog at anino lang ang naroon. Pero pinabilis ko ang hakbang. Ang puso ko ay tumitibok na parang baseline sa isang murang club. Isang hugis ang lumitaw sa unahan, isang pub. Ang karatulan nito ay umugoong habang umiindayog. Nakasulat dito ang weary traveler. Masyadong halata kaya halos natawa ako. Ang mga bintana ay mahinang kumikinang, nangangako ng init. Gutom na gutom ang granola bar ay malayong alaala na. Itinulak ko ang pinto at ang mga bisagra ay umungol na parang nainis. Sa loob, puno ng usok ng pipe at ang mga boses ay bumubulong. Isang bartender ang nagpupunas ng baso. Ang kanyang mga mata ay hinintay ako na parang isang nakakainis na problema sa matematika. Magandang gabi, sabi ko, sinusubukang maging kaswal. Tumango siya at itinuro ang isang upuan. Ang iba pang mga parokyano, 3 matandang lalaki na may flat caps, ay hindi inalis ang tingin sa kanilang mga pinta ng beer. Ang kanilang mga mukha ay parang oak na hinampas ng bagyo. Umorder ako ng tsaa,
Hindi ako tanga para uminom ng kahina-hinalang ale sa ganitong lugar. Itinulak ng bartender ang isang basag na mug sa akin. Ang singaw ay umakyat na parang tandang pananong. Humigop ako ng tsaa na sununog ang dila ko at nilibot ko ang tingin sa silid. Ang fireplace ay umuugong naghahagis ng mga spark sa stone hearth. Sa itaas nito isang orasan ang tumitik, pero ang mga kamay nito ay nakatigil sa hating gabi. Biro una, ang orasang iyon ay siguro sira mula pa noong dial-up internet days. Ang tsaa ay mapait pero ibinalik ako nito sa realidad. Sumandal ako sa upuan, hinayaan ang init ng pub na tumagos sa aking mga buto, pero ang kati sa batok ko ay hindi huminto. Isang matanda ang umubo ng basa, bumulong ng isang bagay tungkol sa isang bagong dating. Ang iba ay tumango, sumulyap sa akin. Sige, ako ang paksa ng kanilang chismis. Sinubukan kong makinig pero parang hinintay ng hamog sa labas. Ang tunog na parang nagseselos ito sa usapan. Ang boses ng lola ko ay muling bumalik. Ang estranghero ay kwento pa lang na hindi narinig. Siguro, kakausapin niya ang mga matandang ito gamit ang isang biskwit at mga kwento ng digmaan. Tinapos ko ang tsaa, ang mug ay nag-iwan ng singsing sa bar. Ang bartender ay nagpupunas pa rin ng basong iyon. Kuya, sterile na yan, pwede na sa surgery. Kinuha ko ang 5 pounds pero itinakwil niya ito. Libre ang unang baso, sabi niya sa boses na parang graba. Biro 2, libreng tsaa sa isang nakakatakot na pub, shortest route to doom. Nagpasalamat ako at tumayo. Ang mga paa ko ay naninigas mula sa malamig na paglalakad. Sa labas ang hamog ay mas makapal, umiikot na parang may plano. Ang pinto ng pub ay umuugong habang nagsasara at ang kalye ay lumiit, ang mga anino ay mas matalas. Naglakad ako patungo sa simbahan, ang balangkas nito ay parang beacon sa hamog. May gumalaw sa gilid ng aking paningin, isang kurtina na umuga. Huminto ako, ang hininga ko ay nagpapaputik sa hangin. Hello, tawag ko, pero parang tanga sa slasher film na unang namamatay. Walang sagot maliban sa malambot na sutsot ng hamog. Biro 3, kung ang nayong ito ay nasa TripAdvisor, magbibigay ako ng isang bituin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, ang mga bato ay hindi pantay at ang puso ko ay tumitibok na parang tambol. Ang mga lihim ng Wellsmere ay malapit, nararamdaman ko, tulad ng mga bulong na hindi ko mahawakan. Ang simbahan ay lumalapit at kasama nito ang pangako ng mga sagot o ang dahilan kung bakit dapat man lang ako nanatili sa bahay at nanood ng Netflix. Ang hamog ay dumidikit na parang isang matigas ang ulong X habang lumalabas ako ng pub, at ang simbahan ng Wellsmere ay naglalaro pa rin ng taguan sa hamog. Ang aking sneakers ay humahatak sa mga bato, ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa hindi natural na katahimikan. Ang simbahan ang aking target, pero parang may ibang plano ang nayon. Hinila ako sa isang baluktot na iskinita na puno ng mga kakaibang kubo. Ang mga bintana ay madilim, ang mga kurtina ay nakasara na parang mga talukap nagtatago ng mga lihim. Pagod na ako, ang mga binti ko ay mabigat at kahit na isang kama na puno ng bukol ay parang paraiso. Pagkatapos isang karatula, ang nakita ko, malumanay na umuugong na may kupas na mga titik na nagsasabing Silent Inn. Napakatalino, Wellsmere talaga. Itinulak ko ang pinto at isang kampana sa itaas ay tumunog na parang nagulat. Ang lobby ay mainit, amoy lumang kahoy at lavender. Ngunit may bahagyang amoy ng amag na parang nakalimutang labada. Sa ilalim ng kumikislap na lampara, may isang front desk na may bukas na guestbook. Ang mga pahina ay naninilaw. Sa likod ng desk, isang babaeng may buhok na pilaak ang nagkukubabaw, itinaas ang ulo. Ang kanyang mga mata ay matalas na parang binibilang ang aking mga kasalanan. Isang kwarto, tanong niya, ang boses ay kasing lambot ng pakpak ng paru-paro. Oo, salamat, sabi ko, sinusubukang hindi magmukhang natakot. Inilunsad niya ang isang susi sa desk. Kwarto 7 syempre, dahil mahilig ang lugar na ito sa mga klise. Sabi ng lola ko,
magpahinga kung saan ka tinatanggap, pero huwag masyadong magtagal. Siguro napansin niya nakahinahinala ang Inta na ito at naka-charm pa rin sa receptionist. Nilagdaan ko ang guestbook at ang pangalan ko ay mukhang malungkot sa pahina. Walang ibang entry at hindi ko alam kung red flag ba yon o patunay na kailangang tanggalin ang tourism board ng nayong ito. Si Eleanor, ang pangalan sa kanyang name tag, ay itinuro ang hagdan. Sa itaas kaliwa, ang almusal ay madaling araw. Tumango ako at kinuha ang susi. Ang malamig na metal ay tumusok sa aking palad. Ang hagdan ay umuugong sa bawat hakbang na parang nagrereklamo. Biro na ang inmo na ito ay nagpapamukha sa aking lumang dorm sa kolehiyo na parang isang 5-star resort. Ang koridor ay makitid, ang wallpaper ay nagbabalat na parang sunog na balat. Ang mga gas lamp ay kumikislap at ang mga anino ay sumasayaw na parang may galit. Ang pinto ng kwarto 7 ay mabigat na orc na may ukit na mga puno ng ubas na masyadong buhay para maging komportable. Sa loob, simple isang kama na may quilt, na may vibe na attic ng tita, isang dresser at isang bintana na nakatingin sa kalyeng nalulunod sa hamog. Inilapag ko ang aking bag. Ang wrapper ng granola bar ay kumaluskos na parang nang aasar. Umupo ako sa kama, ang mga spring ay tumusok sa aking hita. Kalahati kong inaasahan na may multo na magpapakita na may boo, pero ako. At ang katahimikan lang ang naroon. Lumakad ako patungo sa bintana. Ang salamin ay malamig sa aking mga daliri. Sa labas ang hamog ay umiikot at sa isang saglit parang nakita ko ang isang matangkad na figura na may balabal na wala bago ako makakurap. Ang puso ko ay sumayaw ng salsa. May debate sa psikolohiya tungkol sa pareidolia kung saan nakikita ng mga tao ang mga pattern tulad ng mga mukha sa mga random na bagay. Baka ganon o baka niloloko ako ng Wellsmere. Hinila ko ang kurtina, ang tela ay matigas mula sa alikabok. Napansin ko ang isang drawer sa bedside table. Ang kuryosidad ang pinakamasamang bisyo ko, kaya binuksan ko ito. Sa loob, isang brass pocket watch. Ang salamin ay basag, ang mga kamay ay nakatigil sa hating gabi. Nakakatuwa, ang mga pocket watch ay simbolo ng katayuan noong 1800s, pero kinamumuhian ng mga marinero dahil madaling nasisira ng tubig alat. Ang isang ito ay mabigat na parang may hawak na higit pa sa oras. Isinuksok ko ito sa bulsa ko. Pakiramdam ko ay naging ako ang tipikal na magnanakaw ng mga nakakatakot na antigong iyon. Ang inn ay tahimik, pero hindi mapayapa. Ang mga dingding ay parang nakikinig, ang katahimikan ay mas maingay kaysa sa anumang tunog. Humiga ako. Ang quilt ay kumakamot sa aking leeg. Sinusubukang mag-relax. Biro 2, kung ang kama na ito ay may multo, sisingilin ko sila ng renta. Ang mancha sa kisame ay kumalat na parang abstract painting. Pagod na pagod ako, pero ang tulog ay parang mapanganib, na parang magigising ako pagkaraan ng isang siglo na may balbas at galit na galit. Isang umuugong na tunog ang nagpagising sa akin. Hindi ito ang hagdan o ang hangin, parang may tao sa kwarto. Bumangon ako, ang puso ko ay tumitibok habang sinusuri ko ang mga anino. Wala. Ang gas lamp lang ang kumikislap, ang hamog ay dumidikit sa bintana. Kumalma kabulong ko, pero ang boses ko ay manipis. Kinuha ko ang patay na phone ko. Ang itim na screen ay nang aasar sa akin. Walang signal, walang flashlight, walang memes para pakikalmahan ang nerbiyos ko. Naglakad-lakad ako. Sa kwarto, ang sahig ay umuugong na parang nagre-reklamo sa aking pagtitimpi. Ang pocket watch sa bulsa ko ay mainit, baka imahinasyon ko lang o baka ito ang simula ng isang cursed object storyline. Huminto ako sa harap ng dresser, isang lumang salamin ang puno ng mancha. Ang refleksyon ko ay kakaiba, maputla, masyadong malaki ang mga mata. Parang nag-audition para sa isang zombie flick. Lumapit ako at ang salamin ay nagdilim na parang may huminga sa kabilang panig. Natigil ako, halos natisod sa aking bag.
Hindi ngayon, sabi ko, na parang ang tapang ko ang magliligtas sa akin. Biro 3, kung ang inya ba na ito ay nasa Airbnb, ire-report ko ito dahil sa sobrang nakakatakot. Kinuha ko ang susi, kalahating naisipang tumakas. Pero saan sa hamog? Sa pub, sa mga knitting needle ni Eleanor. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang takot ay bisita, huwag hayaang magtagal. Siguro nagluto siya ng tsaa at sinabihan ang mga multo na umalis. Pilit akong bumalik sa kama, hinila ang quilt hanggang baba parang bata na natatakot sa halimaw. Ang inn ay muling umugugong, isang mababang ungol mula sa mga tubo o isang bagay na mas masama. Ang aking mga talukap ay mabigat, ang amoy ng lavender ay nagpapakalma sa akin kahit ayaw ko. Ang huling narinig ko ay ang malambot na sutsot ng hamog sa labas na parang bumubulong ng aking pangalan. Hinila ako ng tulog, pero nagtataka ako kung sa Wellsmere pa rin ako magigising o sa ibang lugar. Ang quilt ng Silent Inn ay Makati, ngunit hinila ako ng tulog tulad ng alon. Bigla akong nagising, ang bibig ko puno ng pagsisisi at ang lasa ng tsaa kagabi. Ang kwarto ay madilim, ang gas lamp ay kumikislap na parang nagbibigay ng huling hininga. Hinintay ko ang ninakaw na pocket watch. Mainit pa rin nakatigil sa hating gabi. Isinuksok ko ito pabalik sa bulsa. Ang puso ko ay tumitibok na parang nahuli sa pagnanakaw. Sa labas, ang hamog ay dumidikit sa bintana, mas makapal kaysa kailanman. Nandito pa rin ako sa Wellsmere. Napakaganda. Inilabas ko ang aking mga paa mula sa kama. Ang sahig ay umuugong na parang nagrereklamo kay Eleanor. Ang aking sneakers ay basa mula sa paglalakad kagabi at ang tiyan ko ay nagrereklamo sa kakulangan ng granola bar. Kinuha ko ang aking bag, nilock ang kwarto 7 at lumabas. Ang koridor ay mas malamig, ang mga puno ng ubas sa wallpaper ay mukhang mga kuko na ngayon. Biro una, kung may spa ang inn na ito, siguro puro sapot ng gagamba ang bathtub. Bumaba ako, wala si Eleanor at ang kanyang knitting ay iniwan sa desk. Ang guestbook ay bukas pa rin, ang aking lagda ay nag-iisa. Walang almusal, siguro dumaan ang madaling araw habang naglalakbay ako sa mga panaginip ng hamog at mga figurang walang mukha. Nililibot ko ang lobby, umaasa sa mga biskwit o isang himala. Sa halip, napansin ko ang isang bahagyang nakabukas na pinto sa gilid. Ang kuryosidad ang aking sumpa, kaya itinulak ko ito. At ang mga bisagra ay umungol na parang nainis na pusa. Sa loob ay parang set ng isang period drama, mga upuang velvet, isang fireplace na nalulunod sa abo, mga istante na puno ng mga knickknacks. Ang hangin ay puno ng alikabok at amoy ng lumang papel, tulad ng isang library na nakalimot kung paano huminga. Ang aking mga mata ay nahuli ng isang tambak ng mga larawan sa isang mesa. Ang mga frame ay kupas. Kinuha ko ang isa, pinunasan ang dumi sa salamin. Isang itimputing larawan ng isang pamilya, istriktong tatay, maayos na nanay, 2 bata na may nakakatakot na mga mata ng manika. Ang mga mukha ay pamilyar na parang nakita ko sila sa isang panaginip na hindi ko maalis. Kinuha ko ang isa pang larawan, ngayon ay isang mataong palengke na puno ng mga tao sa lumang pananamit. Sa karamihan, isang lalaki na may matulis na cheekbones tulad ni Eleanor. Ang isa pa ay nagpapakita ng isang babae sa tabing ilog. Ang kanyang ngiti ay kapareho ng bartender ng Weary Traveler. Ang pulso ko ay bumilis. Hindi maaring sila ito masyadong lumamula sa panahon ng mga kariton at gas lamp. Pero ang pagkakahawig ay nakakakilabot na parang ang Wellsmere ay nagre-recycle ng mga residente nito. Nakakatuwa, ang mga unang larawan ay nangangailangan ng mga subject na hindi gumagalaw ng ilang minuto, kaya ang mga tao ay mukhang naninigas o malabo. Ang mga ito matatalim tulad ng kutsilyo. Ang boses ng lola ko ay bumalik. Ang nakaraan ay mas matigas ang ulo kaysa sa iniisip mo. Ginugol niya ang mga oras sa pag-flip ng mga photo album, nagkukwento tungkol sa mga malalayong pinsan na hindi kailanman ngumiti. Sabi niya, ang mga larawan ay nakakakuha ng mga sandali,
pero minsan ay nakakakuha rin ng higit pa. Inilapag ko ang frame, ang aking mga daliri ay nangangati. May debate sa antropologiya niya tungkol sa kapangyarihan ng mga imahe. Ang ilang kultura ay umiiwas sa mga larawan, naniniwala na ninakaw nito ang kaluluwa. Hindi ko na sila kinakatawan ngayon. Sinagasa ko ang tambak ng larawan. Isang larawan ng orasan. Ang nakita ko, ang mga kamay ay nakatigil sa hating gabi tulad ng pocket watch ko. Ang isa pa ay isang pagdiriwang, ang mga ilaw na kumikinang sa hamog. Ang mga mukha ay kailalang nakakakilabot, nakamukha ng mga matanda sa pub. Ang Wellsmere ay parang nakulong sa isang sepia-toned loop. Ang dibdib ko ay sumikip na sa barin ako sa mga larawang ito. Baka itinulak ko ang isipang iyon. Pero dalawa, kung nasa vintage na larawan ako, sana mas maganda ang aking hairstyle. Isang umuugong na tunog ang nagpapadulas ng mga larawan. Luminga ako, inaasahan si Eleanor na may hawak na mga kitting needle sa combat stance. Pero ang pintulang ang gumalaw, umiinday sa hangin. Gayunpaman, ang balat ko ay nangangati na dadama ko ang panunood. Isinuksok ko ang larawan ng orasan sa aking bag. Ngayon ay kolektor na talaga ako ng mga nakakatakot na trinket. Ang silid ng pagtanggap ay parang lumiit, ang mga dingding ay tumagilid tulad ng mga tsismosa na kapitbahay. Bumalik ako sa lobby, ang aking sneakers ay maingay sa sahig. Ang guestbook ay nandun pa rin at sa ilalim ng aking lagda, napansin ko ang mga kupas na lapis na marka na. Parang sinundan ng isang tao ang aking pangalan. Tiningnan ko ng mabuti, pero masyadong kupas para mabasa. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik, magtiwala sa nakasulat, pero magtanong kung sino ang sumulat. Siguro ninakaw din niya ang guestbook, pero pinigilan ko ang sarili ko. Sa labas, hinintay ako ng hamog umiikot na parang galit sa aking ninakaw. Ang mga larawan ay mabigat sa aking bag. Ang mga mukha ay nakaukit sa aking isip. Tinapik ko ang aking bag, nadarama ang pocket watch at ang ninakaw na larawan. Biro 3, sa ganitong paraan, magbubukas ako ng Wellsmere Museum sa aking bag. Ang nayon ay tahimik, pero hindi walang laman. Ang mga mata na nakatago sa hamog ay nadarama ko. Ang mga bato ay humila sa akin patungo sa simbahan. Bawat hakbang ay mas malalim sa kwento ng isang tao. Habang dumadaan ako sa mga saradong tindahan, ang mga manika ay nakatitig na parang hinuhusgahan ang aking mga pagpipilian sa buhay. Ang hamog ay humintay ng tunog, pero parang narinig ko ang isang bulong na parang hininga. Magpatuloy ka, sabi nito, o baka ang utak ko ang nagpupuno ng mga blanko. Gayunpaman, nagpatuloy ako, nakalimutan ng TripAdvisor rating. Ang simbahan ay lumapit, nangangako ng mga sagot, o higit pang mga tanong na nakatago bilang mga sagot. Ang hamog ay kumapit sa Wellsmere na parang mga taya ng lola ko sa bingo, at ang ninakaw na larawan at pocket watch ay mabigat sa aking bag na parang mga kasalanan. Ang mga batong daan ay madulas, at ang aking sneakers ay dumudulas sa bawat hakbang na parang nasa isang slapstick comedy ako. Ang nayon ay masyadong tahimik, walang huni ng ibon, walang ihip ng hangin, tanging ang paminsan-minsang umuugong na shutter. Sabi ng lola ko, kung masyadong tahimik ang mundo, may hinintay ito. Siya ay humihigop ng tsaa. Ang mga mata ay matalim na parang nakakita ng problema sa mga dahon ng tsaa. Ngayon gusto ko ang kanyang tapat na payo at isang disenteng tasa ng tsaa. Ang simbahan ay lumalapit, pero ang distansya ay parang nagtutuya na parang gusto ng nayon na malito ako. Pero una, kung may urban planner ang Wellsmere, sigurado akong nasa naughty list siya. Nadaanan ko ang isang bakery na may mga tabla. Ang karatula ay may kupas na pintura na nangangako ng sariwang tinapay araw-araw. May bahagyang amoy ng nasunog na tinapay sa hangin, pero baka imahinasyon ko lang o may multong panadero na nagtatrabaho ng overtime. Ang tiyang ko ay nagrereklamo, nagsisisi sa pag-inom ng kahina-hinalang tsaa sa pub. Balak ko sanang magpatuloy, pero isang tunog ang nagpahinto sa akin, isang malalim, mababang tugtog tulad ng isang kampana, pero mas malalim
Nadarama ko ito sa dibdib ko. Galing ito sa direksyon ng simbahan, hindi isang paanyaya kundi isang utos. Kinapa ko ang aking bag, umaasang ang pocket watch ay magkikislap o magpapakita ng isang kakaibang bagay. Pero nakatigil pa rin ito sa hating gabi. Nakakatuwa ang mga kampana ng simbahan ay ginagamit para sabihin ang oras itaboy ang kasamaan o magsenyas ng sako na minsan lahat ng tatlo. Ang tugtog na ito ay parang sa ikatlong uri. May debate sa kasaysayan tungkol sa kung ang mga kampana ay may psikolohikal na kapangyarihan na hinuhubog ang pag-uugali ng tao. Sa ngayon kumikilos ako tulad ng isang gamo-gamo na hinila sa isang kahina-hinalang lampara. Nawala ang tugtog, pero ang aking mga paa ay gumagalaw na patungo sa tunog. Ang hamog ay bumuka at isang plaza ang lumitaw sa unahan. Isang malaking orasan ang nakadikit sa simbahan. Ang mukha nito ay gawa sa bato, may mga ukit na puno ng ubas, tulad ng sa pinto ng aking inn. Ang mga kamay ng orasan hulaan mo, nakatigil sa hating gabi. Kinuha ko ang ninakaw na larawan, parehong orasan parehong bitak sa salamin. Ang balat ko ay nangangati. Hindi ito pagkakataon. Ito ay isang nakakainis na imbitasyon. Pinaglibot ko ang orasan, ang base nito ay nilamon ng hamog. Ang simbahan ay nakalak, ang mabigat na pintong oak ay may mga bakal na dekorasyon na parang handa para sa isang pagkubkob. Ang tugtog ay muling tumunog, nagpapakilig sa aking mga ngipin. Biro dalawa kung ang orasan na ito ay nagtatrabaho. Kailangan nitong magdagdag ng kaunting kagandahan. Napansin ko ang isang side door kalahating natakpan ng mga ivy, ang mga bisagra ay kalawangin. Itinulak ko ito, inaasahan ng pagtutol, pero bumukas ito na parang hinintay ako. Sa loob ay madilim, ang hangin ay puno ng alikabok at amoy ng basang bato. Patay pa rin ang aking phone, kaya kinusot ko ang aking mga mata para masanay sa dilim. Isang spiral staircase ang umaakyat, ang mga bato ay makinis mula sa mga hakbang ng mga siglo. Ang tugtog ay muling tumunog mula sa itaas at ang puso ko ay nag-drum solo. Umakyat ako, ang mga hakbang ay umaga na parang hinuhusgahan ang aking mga pagpipilian sa buhay. Ang pocket watch ay parang umiinit o baka ang aking nerbiyos ang nasusunog. Kalahati ng daan, huminto ako para huminga. Ang mga dingding ay may mga ukit na simbolo, mga bilog linya, mga bagay na parang mula sa isang kakaibang group chat ng kulto. Sinundan ko, ang isa gamit ang daliri ko. Malamig ito na parang sumisip-sip ng init. Ang boses ng lola ko ay bumalik. Ang mga lumang tanda ay mga lumang pangako, huwag mong hawakan kung hindi mo alam. Siguro hinintay niya ang aking kuryosidad gamit ang mga kitting needle, pero masyado na akong malalim. Sa tuktok isang silid ang bumukas, ang kisame ay nawala sa mga anino at ang mga gears ng orasan ay kalawangin at nakatigil tulad ng isang steampunk na bangungot. Isang bintana ang nagpapasok ng kulay abo na liwanag at ang hamog sa labas ay umiikot na parang naninilip. Ang tugtog ay muling tumunog, masyadong malakas kaya kinailangan kong takpan ng aking mga tainga. Hindi ito galing sa orasan, ang mga gears ay nagyelo. May iba pang bagay sa hangin sa nayon mismo. Lumapit ako sa bintana, ang aking refleksyon ay malabo sa maruming salamin. Sa isang saglit, isang mukha ang lumitaw, hindi akin. Pero may mga mata tulad ni Eleanor, puno ng mga kunot. Kinurap ko at nawala ito, ang aking sariling mukha lang ang natira na parang nakakita ng bangungot. Biro 3, kung ganito kabilis ako tumatanda, kailangan ko ng skincare secret ng Wellsmere. Bumalik ako, ang aking sneakers ay humihila sa alikabok na sahig. Ang tugtog ay tumigil at ang katahimikan ay mas nakakatakot, mabigat sa pag-asam. Bumalik ako sa hagdan. Ang mga ito ay mas matarik na ngayon at ang mga simbolo sa dingding ay parang nagtutuya. Sa labas ang hamog ay mas makapal at ang plaza ay walang laman. Ang orasan ay parang may kamay sa aking balikat, ang presensya nito ay mabigat. Hindi ko alam kung ano ang hinintay ko doon,
Pero ang adiksyon na lutasin ang puzzle ay sumipa na. Ang mga lihim ng nayon ay lumalakas sa mga bulong ng hamog at masyado akong matigas ang ulo o masyadong tanga para umatras. Ang tugtog ng orasan ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking mga buto habang lumalabas ako ng plaza at ang ninakaw na larawan at pocket watch ay mabigat sa aking bag tulad ng mga kasalanan. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humahatak, ang bawat hakbang ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog at nawala ang aking bearings. Ang hangin ay may pulso, itinatulak ako pabalik sa puso ng nayon. Kailangan ko ng lugar para mag-isip, isang lugar na hindi gaanong nakalantad. Sabi ng lola ko, ang mga lihim ay nagtatago kung saan nagtitipon ang alikabok. Siya ay naghahalungkat ng mga atik, hinintay ang mga liham o trinket na may mga kwentong hindi na natin naaalala. Ngayon, ang mga lihim ng Wellsmere ay siguro nakabaon sa ilalim ng isang bundok ng alikabok. Sa unahan, isang gusali ang lumitaw, kalahating natakpan ng mga ivy na may kupas na mga titik na nagsasabing Library and Archives. Perpekto. Kung may sagot ang nayong ito, nagtatago ito sa mga pahinang amag. Itinulak ko ang pinto at ang mga bisagra ay umungol na parang may allergy sa mga bisita. Sa loob ay parang isang time capsule na iniwan mga istante na baluktot sa ilalim ng mga aklat na may balat. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok at lumang tinta. Isang gas lamp ang kumikislap na parang may 0-hour contract. Sa likod ng isang desk na puno ng mga scroll, isang matandang lalaki na may salamin na masyadong malabo para maging dekorasyon ang nagtaas ng ulo. Ano ang hinintay mo? Ang kanyang boses ay tuyo, tulad ng pergamino sa kanyang kamay. Kasaysayan lang, sabi ko, sinusubukang maging malabo. Itinuro niya ang isang sulok kung saan ang mga aklat ay parang nagpaplano ng kudeta. Habang naglalakad ako sa pagitan ng mga istante, hinintay ko ang mga pamagat tulad ng Annals of Wellsmere o Tides of Years. Ang sahig ay umuugong at muling nadama ko ang nangangating pakiramdam ng panunood. May debate sa sosyolohiya tungkol sa kung paano hinap ang mga library ng collective memory, kung ano ang inilalagay sa mga estante, at kung ano ang itinatago ang nagtatakda ng katotohanan ng isang komunidad. Ang Wellsmere ay tiyak na nagtatago ng isang bagay. Umupo ako sa isang mesa at kinuha ang larawan ng orasan. Ang mga gilid nito ay nakabaluktot at ang mga mukha sa sepia ay hinintay ang aking research skills. Napansin ko ang isang aklat na may ukit na puno ng ubas, tulad ng sain at orasan. Binuksan ko ito, pero hindi ito aklat, isang talaarawan sulat kamay. Ang tinta ay lumabo, ang mga pahina ay marupok tulad ng mga dahon ng taglagas. Ang manunulat ay nagpapaligoy-ligoy tungkol sa bending at cycle na may mga salitang tulad ng ritual at time na bilugan. Ang pulso ko ay bumilis. Hindi ito kasaysayan. Ito ay isang nakakainis na manual. Ang talaarawan ay binanggit ang kampana na nagbabantay sa hold na nagbibigkis sa nayon sa isang eternal midnight. Malabo ito, tulad ng isang propesor na umiiwas sa deadline ng papel. Pero ito ay umaayon sa mga nakatigil na kamay ng orasan at ang nakakatakot na tugtog. Nakakatuwa, noong 1800s, ang ilang nayon ay gumamit ng time balls para isynchronize ang mga orasan. Inilalaglag ang mga ito tuwing tanghali. Ang kampana ng Wellsmere ay parang hindi nagpapakita ng oras, kundi naglalalak nito. Binuklat ko ang mga pahina, hinintay ang mga sketch ng mga simbolo, tulad ng mga nasa orasan, mga bilog linya, mga scribble na masakit sa mata. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga lumang salita ay nagdadala ng lumang bigat. Sabi niya, basahin sa pagitan ng mga linya. Pero kung kakaiba ang pakiramdam, sunugin ang aklat. Ang talaarawan na ito ay nagbibigay ng masamang pakiramdam na parang ito ang nagbabasa sa akin.
Habang nagbabasa natagpuan ko ang isang linya tungkol sa mga bagong dating na nagpapakilo sa cycle. Sige, kaya hindi lang ako turista. Ako ang cosmic spanner. Pero una, kung sinisira ko ang oras, hihingi ako ng refund para sa existential crisis. Isang umuugong na tunog ang nagpagising sa akin. Nawala ang matanda, ang desk ay walang laman, at ang salamin ay naiwan na parang prop. Ako lang. Pero ang hangin ay mabigat na parang may humihinga sa labas ng aking paningin. Isinuksok ko ang tala-arawan sa aking bag. Ngayon ay isang opisyal na magnanakaw ng nakakatakot na artifact. Ang lampara ay kumikislap at ang mga anino ay sumasayaw na parang nang aasar sa aking nerbiyos. Tumayo ako. Ang upuan ay kumiskis sa sahig. Ang paggawa ng ingay na magpapagising sa patay sa ganitong lugar ay parang masamang ideya. Patungo ako sa pinto, pero napansin ko ang isa pang tala-arawan sa isang istante. Kinuha ko ito at binuksan. Parehong sulat kamay, parehong mga simbolo. Pero mas bago, may mga petsang ilang dekada ang lumipas. Ang manunulat ay hindi tumigil o may ibang kumuha ng pluma. Isang linya ang nagpapakilig sa akin. Ang hamog ay nagbabantay sa kung ano ang hinintay ng kampana. Isinara ko ang aklat, ang puso ko ay nag-drum solo. Biro 2. Kung may book club ang nayong ito, hindi ako sasali. Sa labas, hinintay ako ng hamog mas makapal na parang galit sa aking pagsasaliksik. Ang pinto ng library ay nag-click sa pagsara at ang kalye ay lumiit. Ang balangkas ng simbahan ay bahagyang nakikita. Ang bigat ng tala-arawan sa aking bag ay nagpapaalala sa akin ang Wellsmere ay hindi isang lugar, ito ay isang bitag. At ako ay nalubog hanggang liig. Nagpatuloy ako, ang hamog ay bumubulong at ang mga eko ng kampana ay nanatiling parang babala na. Masyado akong matigas ang ulo para pakinggan. Ang ugong ng orasan ay nakadikit pa rin sa akin tulad ng isang basang medyas at lumalabas ako ng plaza. Ang ninakaw na tala-arawan at pocket watch ay nagbibigay ng masamang vibes sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila, bawat hakbang ay nahihila ng isang tulad ng molasses. Ang balikat ng simbahan ay nilamon ng hamog, kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng nasunog na asukal. Tulad ng may hinahanda ang hamog na hindi ko gusto. Sabi ng lola ko, kung nawala ka makinig sa katotohanan, siya ay maglalakbay sa mga eskinita gamit ang kanyang sixth sense na hindi ko kailanman minana para mahanap ang daan. Ngayon pinapakinggan ko, pero katahimikan lang ang naririnig ko hanggang hindi na. Isang malambot na bulong tulad ng mga paa ng gagamba ang dumadampi sa aking tainga na binabanggit ang aking pangalan. Ang puso ko ay tumitibok at huminto ako. Hindi ngayon bulong ko, pero ang boses ko ay nanginginig. Ang hamog ay may pulso at narinig ko ulit manatili. Hindi man lang nakakatakot, Wellsmere, salamat. Lumingon ako, inaasahan ng isang nakakagulat na eksena, pero hamog at anino lang ang naroon. Biro una, kung ang hamog na ito ay may Tinder profile, sigurado itong isang catfish. Ang paninindigan ay mas masama kaysa sa paggalaw, kaya pumili ako ng random na direksyon dahil ang pagtigil dito ay parang pagpirma sa isang nakakatakot na kontrata kasama ang mga bulong. Ang tala-arawan sa aking bag ay umiikot sa aking isip, ang mga kwento ng binding at eternal midnight. Ang tugtog ng orasan, hindi lang ito tunog. Ito ay isang kadena at ako ay nakabalot dito. Ang kalye ay lumiit at ang mga kubo ay lumapit na parang sila ang mga tsismosa. Ang mga bintana ay madilim, pero may mga kurtina na gumagalaw o anino na dumadaan. May debate sa psikolohiya tungkol sa hypervigilance, kung saan ang utak ay nag-o-overread ng mga banta, nakikita ang panganib kahit saan. Baka ganun, o baka talagang kahina-hinala ang Wellsmere. Ang batok ko ay nangangati, parang bida ako sa isang murang thriller.
Tinapik ko ang aking bag na darama ang pocket watch na mainit sa pamamagitan ng tela. Ang bulong ay muling narinig. Mas malakas ngayon hindi lang ang aking pangalan kundi mga salita. Masyado kang nakakita. Natisod ako, nakasandal sa isang poste ng ilaw sa kalye. Ang metal ay malamig at malagkit. Kuya, wala akong nakita, sabi ko. At ang pakikipag-usap sa hamog ay parang bagong libangan ko. Nakakatuwa ang mga sinaunang mandaragat ay naniniwala na ang hamog ay nagdadala ng mga kaluluwa, ang mga nawawalang espiritu na bumubulong sa mga buhay. Hindi ko sinasabing naniniwala ako pero hindi ko rin ito lubos na itinatanggi. Ang hamog ay gumalaw at isang baluktot na daan ang bahagyang lumitaw sa pagitan ng mga kubo. Hindi ito iskinita, mas manipis, halos hindi makadaan. Ang mga bulong ay itinulak ako pasulong, tulad ng isang kaibigan na hinikayat kang magnakaw ng kendi sa tindahan. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga boses ay nagsisinungaling, pero ang katahimikan ay nagsasalita. Siguro, sinabihan niya ang hamog na umalis. Pero masyado akong mausisa o masyadong tanga para baliwalain. Sinundan ko ang daan, ang mga dingding ng kubo ay humihila sa aking mga balikat, ang mga bato ay basa at may lumot. Ang daan ay bumukas sa isang maliit na patio, napapaligiran ng mga baluktot na puno na parang nagrereklamo. Sa gitna ay isang balete. Ang gilid nito ay may mga ukit na simbolo tulad ng mga nasa talaarawan at orasan, mga biluglinya, mga scribble na masakit sa mata. Ang hamog ay umiikot sa paligid ng balete at ang mga bulong ay mas malinaw na parang galing sa balete mismo. Tingnan mo. Ang puso ko ay nag-drum solo habang lumalapit ako. Biro 2, kung ang baleteng ito ay may Yelp review, ito ay sobrang nakakatakot na may isang bituin. Tumingin ako sa loob ng balete, inaasahan ang kadiliman, pero isang malabong liwanag ang nakita ko tulad ng buwan na nakulong sa tubig. Ang hangin ay mabigat amoy, basang bato, at isang bagay na metal tulad ng mga barya. Ang mga bulong ay nagbago, hindi na salita kundi isang mababang tuloy-tuloy na ugong tulad ng mga eko ng kampana. Lumapit pa ako at ang aking bag ay nadulas sa aking balikat. Sa isang saglit may nakita ako isang muka sa tubig, hindi akin pero nawala bago ako makakurap. Ang aking refleksyon lang ang natira, maputla at malaki ang mga mata na parang nakakita ng bangungot. Bumalik ako, halos natisod sa aking bag. Ang hamog ay lumakas at ang mga bulong ay humina na parang nainis sa akin. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang iniayos ko ang aking bag. Ang bigat ng talaarawaman ay hinila ako pabalik sa realidad. Ang baleteng ito ay konektado sa kampana hamog at buong nayon ipapahiram ko ang aking huling tuyong medyas dito. Biro 3, kung ang Wellsmere ay may tourism board, hindi nila ito ilalagay sa brochure. Ang patio ay parang lumiit, ang mga puno ay tumagilid na parang mga mausisang kapitbahay. Bumalik ako sa daan, ang mga puno ay parang bumubulong habang lumalayo ako sa mas mahabang ruta. Ang ugong ng balete ay humina, pero ang mga bulong ay nanatili na parang nagrereklamo dahil hindi ko hinintay ang kadena sa tubig. Ang simbahan ay nagtatago pa rin, pero hindi ko na ito kailangan, ang mga bulong ang aking gabay. Gusto ko man o hindi. Ang mga lihim ng Wellsmere ay nasa aking mga daliri at ang bawat hakbang ay parang pagpirma sa isang problemang hindi ko kayang hawakan. Ang ugong ng balete ay nakadikit pa rin tulad ng basang medyas at lumalabas ako ng patio na iyon. Ang mga ninakaw na talaarawan at pocket watch ay nagbibigay ng masamang vibes sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila, bawat hakbang ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog, kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng nasunog na asukal,
tulad ng may hinahanda ang hamog na hindi ko gusto. Sabi ng lola ko, ang mga nakalimutan ay nagtatago sa mga hinintay ng mga tao. Siya ay nagtitipon ng mga lumang liham, hinintay ang mga pangalan na hindi niya kailanman ipinaliwanag. Ngayon, ang mga nakalimutan ng Wellsmere ay parang isang library na puno ng mga aklat na walang gustong basahin. Nadaanan ko ang isang kubo na may basag na bintana at sa loob isang matandang babae ang naghahalo ng isang kaldero. Hindi siya tumingin, pero ang kanyang anino ay humaba na parang sinusubukang hawakan ako. Nagpatuloy ako at ang hamog ay umiikot na parang may galit. Sa unahan isang figura, ang lumitaw na nagtatakip ng isang punit-punit na coat at flat cap, isang sa mga matanda mula sa pub. Hoy, tawag ko. Umaasang makakuha ng direksyon o kahit isang normal na usapan. Lumingon siya, ang mukha ay parang leather na hinintay ng mga bagyo. Ang mga mata ay kumikinang na parang masyadong nakakita. Nandito ka pa, sabi niya, hindi tanong, kundi parang nadismaya na hindi ako tumakas. Oo, medyo nawala, sabi ko sinusubukang maging kaswal. Umalis siya, itinuro ang kalye. Doon ang palengke. Mag-ingat ka. Ang boses niya ay parang graba at nawala siya sa paglalakad bago ako makapagtanong pa. Pero una, kung may welcome committee ang Wellsmere, hindi siya kasali. Sinundan ko ang kanyang malabong direksyon. Ang mga bato ay hindi pantay at ang hamog ay humintay ng aking mga hakbang. May debate sa antropolohiya tungkol sa kung paano hinintay ng mga komunidad ang nakaraan sa pamamagitan ng katahimikan o maling impormasyon. Ang matandang ito ay nagbibigay ng pareho. Ang kalye ay bumukas sa isang maliit na plaza ng palengke. Ang mga stall ay nakashutter, ang mga canvas na tent ay nakasabit na parang pagod sa hamog. Ilang mga tao nang nayon ang naglalakad-lakad at ang kanilang mga mukha ay parang mga larawan mula sa impyerno. Isang babae ang nagbebenta ng mansanas, ang kanyang mga kamay ay magaspang, ang ngiti ay masyadong matalim. Ang isa pang lalaki ay nag-aayos ng lambat, ang kanyang mga daliri ay gumagalaw na parang nasa autopilot. Lumapit ako sa babae ng mansanas para makakuha ng impormasyon. Magandang nayon, sabi ko nagsisinungaling. Matagal ka na ba rito? Ang kanyang mga mata ay lumiit na parang hinintay ko ang kanyang PIN number. Sapat na, sabi niya, at inabot ang isang mansanas na hindi ko hinintay. Malamig ito, parang wax, at hindi ko ito pinagkakatiwalaan. Nakakatuwa, ang mga mansanas ay minsan tinutukoy bilang winter bananas na iniimbak ng mga buwan para makaligtas sa mga panahon ng gutom. Ang isang ito ay parang nandoon mula pa noong panahon ni Queen Victoria. Isinuksok ko ito sa bulsa ko, nagbulong ng pasasalamat at lumakad palayo. Ang mga tao ay hindi tumitig, pero ang kanilang mga tingin ay nanatili na parang hinintay ang aking kaluluwa. Umupo ako sa isang bench, ang kahoy ay basa sa ilalim ng aking jeans. Ang tala-arawan sa aking bag ay nagpapakilos sa aking isip. Ang mga kwento ng binding at bagong dating ay masyadong totoo. Kinuha ko ang tala-arawan, binuklat sa isang pahina tungkol sa mga pangalan na nawala sa cycle. Malabo, pero tama, ang mga tao dito ay parang nakalimutan kung sino sila o ayaw nilang alalahanin. Lumapit ako sa lalaki ng lambat, sinusubukang maging kaswal. May alam ka ba tungkol sa orasan? Hinintay niya ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Huwag mo sanang banggitin ang kampana, bulong niya, sumulyap sa hamog. Mas mabuti kung aalis ka. Salamat kuya, napakalaking tulong. Biro 2, kung may FAQ page ang nayong ito, magbabasa lang ito nang umalis ka sa bold. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang ilang katotohanan ay nakakandado, huwag pilitin ang susi. Siguro nag-alok siya ng scone sa matandang ito at hinintay ang kanyang kwento ng buhay, pero naubos na ang aking alindog. Tumayo ako, ang mansana sa bulsa ko ay parang mas mabigat. Ang palengke ay mas naging tahimik, ang mga tao ng nayon ay naglaho sa umaga tulad ng mga multo. Tumingin ang babae ng mansanas, ang ngiti ay nawala, ang mga mata ay matalim tulad ni Eleanor. Nagpanggap akong hindi natakot tumango at lumabas ng plaza. Ang hamog ay lumakas
at ang mga bulong ay bumalik malambot tulad ng isang hininga manatili. Hindi ko ito pinansin pero ang puso ko ay hindi sigurado. Ang kalye ay lumiko at ang unang bata na nakita ko, ang tanging bata, ay nakaupo sa batong daan, gumuguhit ng chalk. Ang kanyang mga linya ay tulad ng mga simbolo sa tala-arawan at siya ay humuni ng isang himig na masyadong katulad ng tugtog ng orasan. Magandang guhit, sabi ko nagtutupil habang nagsasalita. Tumingala siya, ang kanyang mga mata ay matanda na parang ng isang sinaunang tao. Bago ka, sabi niya, at tumakas ang chalk ay gumulong sa hamog. Biro 3 kung may paaralan ng Wellsmere. Siguradong nagtuturo sila ng Scaring Strangers 101. Kinuha ko ang chalk, ang puting alikabok ay dumikit sa aking mga daliri. Ang hamog ay umiikot at ang balangkas ng simbahan ay kumikislap sa unahan. Ang mga tao, ang kanilang kalahating sagot, ang mga pamilyar na mukha, lahat sila ay konektado sa kampana balete at mga nakakabaliw na scribble ng tala-arawan. Hindi ako aalis hanggang malutas ko ito, kahit ang bawat hakbang ay parang pagpirma sa isang rerun ng Wellsmere na hindi ko hinintay. Ang ugong ng balete ay nakadikit pa rin, tulad ng basang medyas, at lumalabas ako ng patio na iyon. Ang tala-arawan, larawan, pocket watch, at mansanas ay nagbibigay ng masamang vibes sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na, parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila bawat hakbang, ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog, kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng basang bato at isang bagay na metal tulad ng mga lumang barya. Sabi ng lola ko, ang tubig ay nagdadala ng mga nakalimutan ng mga tao. Siya ay naghahagis ng mga bato sa ilog malapit sa aming bahay, nanonood sa mga ripple na parang may dala itong mga lihim. Ngayon, ang hamog ng Wellsmere ay parang isang ilog, hinintay ang mga piraso ng nakaraan ng nayon. Sinundan ko ang batong daan, umaasang maihihila ako nito sa isang lugar na kapaki-pakinabang. Pero isang bagong tunog ang narinig ko, isang mababang nagmamadaling ugong tulad ng tubig na dumadaloy sa mga bato. Ang hamog ay bahagyang bumuka at isang baluktot na daan ang lumitaw sa pagitan ng mga puno. Ang daan ay humila sa akin. Sa tabing ilog, ang tubig ay madilim at mabagal na sumasalamin sa hamog tulad ng isang basag na salamin. Ang hangin ay matalim, amoy putik at kalawang na bakal. Tumupil ako, ang basang damo ay tumusok sa aking jeans at tinitigan ko ang agos. Ito ay umiikot na parang hipnotiko na parang may sinasabi. May debate sa environmental science tungkol sa mga ilog bilang keepers of memory na nag-iimbak ng mga bakas ng kasaysayan ng tao sa kanilang sediment. Ang ilog na ito ay parang nagtatago ng kuryente ng Wellsmere sa kailaliman nito. Isang kaluskos ang nagpagising sa akin. Sa kabilang panig ng ilog, nakatayo ang isang figura na may balabal, ang coat ay puno ng butas kaysa tela. Ang mukha ay nakatago pero hindi ito gumagalaw, na parang isang estatwa na hinintay ng hamog. Hoy, sigaw ko. Dahil ang pagsigaw sa mga estranghero sa isang nakakatakot na nayon ay parang brand ko na. Hindi sila gumalaw, pero ang hangin ay naging mabigat at ang ilog ay parang huminto sa paghinga. Nakakatuwa, ang ilang sinaunang kultura ay itinuring ang mga ilog bilang mga threshold sa kabilang mundo na banal. Ang ilog na ito ay nagbibigay ng malakas na huwag tumawid na vibes. Tumayo ako, ang aking mga tuhod ay umuugong na parang nag-audition para sa papel ng pensyonado. Itinaas ng figura ang kamay, hindi bilang pagbati kundi parang itinuturo ang ilog o ako. Nakikita mo, sabi ng kanilang boses malabo na parang galing sa tubig. Ang puso ko ay sumayaw ng salsa. Biro una, kung ito ang tour guide ng ilog ng Wellsmere, hindi ako magbibigay ng tip. Lumapit ako sa tabing ilog. Ang tubig ay dumadampi sa aking sneakers. Ang figura
ay nagpatuloy sa pagturo at ngayon ay nakita ko isang bagay na kumikinang sa tubig. Hinintay ng malabong liwanag. Kinintalan ko ang aking mga mata lumapit at nakita ko ang isang kadena na kalahating nakabaon sa putik. Ang mga link ay may ukit na mga simbolo tulad ng mga nasa tala-arawan at orasan. Hindi ito basta alahas. Ito ay mabigat na parang ginagamit sa pagkukulong ng isang bagay. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga nakabaon ay gustong maiwan. Siguro, sinabihan niya akong tumakas, pero masyado akong matigas ang ulo o masyadong tanga para makinig. Kinuha ko ang isang stick at sinundot ang kadena. Ang tubig ay gumawa ng mga ripple at ang boses ng figura ay naging matalim huwag. Hinintay ko ang pagsundot na gyelo. Ang figura ay parang lumapit. Kahit hindi ito gumalaw, ang balabal ay nagsama sa hamog. Ang kanilang boses ay naging layered na parang maraming tao ang bumubulong ng sabay. Ito ay nagbibigkis. Sige, isa pang piraso ng cosmic puzzle ng Wellsmere malinaw tulad ng putik. Biro 2, kung may lost and found ang ilog na ito, puno ito ng mga cursed na gamit. Ibinaba ko ang stick. Tumayo ang aking mga kamay ay basa. Ang kadena ay kumikinang pa rin na parang nang aasar, pero hindi ko ito kukunin habang nakatitig ang balabal na weirdo. Ibinalik ng figura ang kamay at ang hamog ay lumakas. Nilulunod sila na parang hindi sila nandito kailanman. Ang pulso ko ay nag-drum solo at ang daloy ng ilog ay mas malakas na parang tinutuya ako. Bumalik ako. Ang damo ay humihila sa aking mga paa. Ang kadena na iyon ay konektado sa binding ng tala-arawan. Ipapahiram ko ang aking huling tuyong medyas dito. Ang pocket watch sa aking bag ay muling naging mainit na parang nagseselos sa bagong misteryo. Tinapik ko ito. Bulong ko, kalmahan mo. Ikaw pa rin ang paborito kong cursed na gamit. Ang pagbabalik sa tabing ilog ay parang mas mahaba. Ang mga puno ay tumagilid na parang bumubulong. Ang ugong ng ilog ay humina sa likod ko, pero ang bigat nito ay nanatili na parang nakakita ako ng isang bagay na hindi ko maalis. Ang mga lihim ng nayon ay lumalakas sa mga bulong ng hamog at ang mga eko ng kampana ay nanatili tulad ng isang babalang masyado akong matigas ang ulo para pakinggan. Ang ugong ng ilog ay nakadikit pa rin, tulad ng basang medyas, at lumalabas ako ng tabing ilog. Ang tala-arawan, larawan, pocket watch at mansanas ay nagbibigay ng masamang vibes sa aking bag. Ang mga batong daan ay mas madulas na parang ang Wellsmere ay pinapawisan sa ilalim ng sarili nitong mga lihim. Ang aking sneakers ay humihila bawat hakbang, ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang balangkas ng simbahan ay nilamon ng hamog kaya nawala ang aking bearings. Ang hangin ay nagpapakita ng ulo na may matalim na amoy ng nasunog na asukal, tulad ng may hinahanda ang hamog na hindi ko gusto. Sabi ng lola ko, ang mga refleksyon ay nagpapakita ng higit sa mga mukha. Siya ay nagpupunas ng lumang salamin. Hinintay ang aking mga mata sa salamin na parang may alam itong mga lihim. Ngayon, iniiwasan ko ang mga refleksyon. Pakiramdam ko ang bawat bintana sa nayong ito ay nanunood. Ang kalye ay lumiit at ang mga kubo ay lumapit. Ang mga shutter ay kalahating bukas tulad ng mga talukap ng mata. Nadaanan ko ang isang tindahan na may karatulang Antiques and Curiosities. Ang bintana ay masyadong marumi na halos hindi makita sa loob. Isang bagay ang nagpahinto sa akin na parang muling hinintay ng hamog ang aking atensyon. Itinulak ko ang pinto at ang kampana sa itaas ay tumunog na parang nagulat. Sa loob ay isang bodega ng mga nakalimutan, mga orasang puno ng alikabok, mga basag na teacup, isang biolin na walang mga string. Ang hangin ay amoy wax at amag, tulad ng isang tindahan ng charity na iniwan ng mga dekada. Napansin ko ang isang salamin sa malayong dingding. Malaki at ornate ang frame, ay may ukit na mga puno ng ubas tulad ng sa orasan.
Ang aking refleksyon ay naroon pagod at maputla, pero ang salamin ay parang gumagalaw tulad ng tubig na nagulo ng bato. Kinurap ko, pero ganoon pa rin ako lang, mukhang nakipaglaban sa bangungot. Lumapit ako, ang baluktot na sahig ay humihila sa aking sneakers. Ang ibabaw ng salamin ay may mancha, pero ang aking refleksyon ay masyadong malinaw higit sa nararapat. May debate sa optika tungkol sa mga salamin na nagbabago sa ilalim ng stress. Ang lumang salamin ay maaaring mag-warp na nagpapabago sa liwanag. Ang isang ito ay higit pa sa pagbabago. Ang likod ko ay hindi ang tindahan kundi ang kalye. Ang mga batong daan, hamog mga tao sa lumang damit ay gumagalaw tulad ng sa isang silent film. Ang puso ko ay nag-drum solo. Biro una, kung ang salamin na ito ay nasa eBay, ito ay ililista bilang Haunted No Returns. Hinintay ko ang salamin malamig tulad ng yelo at nagbago ang eksena. Isang babae na may mukha tulad ni Eleanor ang nagtatahi sa ilalim ng kandila. Tumingala siya diretso sa akin at ang salamin ay nag-crack. Ang mga bitak ay parang sapot ng gagamba sa aking refleksyon. Natisod ako pabalik, halos natumba ang isang brass candlestick. Hindi ko kasalanan, bulong ko na parang magpapadala ng bill ang tindahan. Nakakatuwa, sa panahon ng Victoria, tinatakpan ang mga salamin kapag may namatay para hindi matrap ang kaluluwa. Ang isang ito ay parang gustong itrap ako. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Ang mga nakikita ay hindi laging naroon. Siguro sinabihan niya ang salamin na basagin at tumakas, pero masyado akong mausisa o masyadong tanga para tumakas. Umikot ako sa salamin, hinintay ang isang Scooby-Doo trick o mga wire, pero salamin at kahoy lang ito, mabigat sa mga taon. Ang mga bitak ay lumawak tulad ng isang haplos at ang hangin ay naging mabigat na parang huminto sa paghinga ang tindahan. Kinuha ko ang tala-arawan, binuklat sa isang pahina tungkol sa Vale at Crossing, masyadong katulad ng nakita ko. Isang umuugong na tunog ang nagpagulat sa akin. Walang laman ang tindahan, pero ang kurtina sa likod ng counter ay gumalaw na parang may dumaan. Hindi pa ako sapat na tanga para sumunod, pero ang batok ko ay nangangati, ang pakiramdam ng panunood ay nasa maximum. Isinuksok ko ang tala-arawan pabalik at kinuha ang pocket watch, nakatigil pa rin sa hating gabi. Mainit ito na parang nakasink sa kakaibang salamin. Biro dalawa, kung ang orasan at salamin na ito ay magbuo ng banda, hindi ako bibili ng tiket. Tinitigan ko ang salamin habang umatras patungo sa pinto. Ang aking refleksyon ay may kasama na isang matangkad, may balabal na anino tulad ng figura sa tabing ilog. Huminto ang hininga ko at ang aking hininga ay nagpapaputik sa hangin. Gumalaw ang anino. Kahit hindi ako gumalaw, itinaas ang kamay. Kahit ang akin ay nasa gilid ko. "Sige kuya, nanalo ka," sabi ko. Ang boses ko ay manipis. Tumakbo ako patungo sa pinto. Ang kampana ay nagring na parang baliw at tumalon ako sa sakalya, nilulunod ng hamog ang tindahan. Ang mga batong daan ay parang mas nanginginig, na parang tinutuyan ng nayon ang aking panik. Ang mga imahe ng salamin, ang tulad ni Eleanor, ang ibang Wellsmere, ay konektado sa cycle ng tala-arawan at ang kadena sa ilog. Ang nayong ito ay hindi lang nakatigil. Ito ay layered tulad ng isang cake na walang gustong kainin. Biro tatlo, kung may travel agency, ang Wellsmere, nagbebenta sila ng one-way tickets patungong Nopeville. Nagpatuloy ako at ang anino ng simbahan ay naging mas malinaw, na ngangako ng mga sagot o higit pang mga bitag na nakatago bilang katotohanan. Ang hamog ay hinintay ang Wellsmere tulad ng mga taya ng lola ko sa bingo, at natisod ako mula sa tindahan ng salamin. Ang aking bag ay puno ng mga ninakaw na gamit, tala-arawan, larawan, pocket watch, mansanas. Ang mga batong daan ay mas madulas, at ang aking sneakers ay humihila bawat hakbang, ay nahihila ng isang bagay na parang molasses. Ang anino ng simbahan ay tinutuya ako sa hamog, pero biglang nagising ang nayon sa liwanag at ingay. Ang mga lampara
ay tumusok sa hamog na kasabit sa mga kalye tulad ng mga dekorasyon ng Halloween na nag-crash sa isang kasalan. Ang mga boses ay umuugong, ang mga tawa ay tumatalon, at ang amoy ng inihaw na kastanyas ay parang isang mainit na yakap na hindi ko hinintay. Sabi ng lola ko, ang mga pista ay nagtatago ng mga nasira. Siya ay nanonood ng mga parada nang nayon hinintay ang mga ngiti na nagtatakip ng mga away. Ngayon ginagawa ng Wellsmere ang parehong panlilinlang. Ang kalye ay naging isang karnabal, mga stall na may mga bandila ng 3 kulay, mga tao ng nayon sa mga vintage coat na naglalakad-lakad. Parang pumasok ako sa isang sepia na larawan. Maliban na lahat ay gumagalaw, ang mga mukha ay kumikinang sa ilalim ng mga lampara. Ang tiyan ko ay nagrereklamo, ang amoy ng kastanyas ay parang langit, pero ang aking gut ay nagsasabi na ito ay masyadong maginhawa. Dumaan ako sa karamihan, umiiwas sa isang batang may toffee apple at isang matandang lalaki na nagja-juggle ng mga mansanas. Ang babae ng mansanas mula sa palengke ay naroon ang kanyang stall ay puno ng mga perpektong mansanas. Hinintay niya ang aking mga mata, ngumiti ng ngiting parang kutsilyo. Kumuha ka ng isa, iha, sabi niya. Inabot ang isang pula na parang babala. Tinapik ko ang mansanas sa aking bulsa, malamig pa rin, kahina-hinala pa rin, at umiling. Ayos lang, salamat. Biro una, kung may tema ang pistang ito ay kumain at magsisi. Ang mga lampara ay kumikislap, ang mga anino ay sumasayaw na parang may mga lihim. May debate sa cultural studies tungkol sa mga pista bilang liminal spaces, kung saan ang mga normal na patakaran ay nagbabago at ang katotohanan ay tumutulo. Ang isang ito ay liminal, pero mas marami itong nagtatago kaysa sa inilalantad. Nakita ko ang matanda mula sa pub, ang kanyang flat cap ay umaalog habang nagtutungga ng al mula sa isang bariles. Hindi niya ako tiningnan, pero ang kanyang kaibigan, ang lalaking nag-aayos ng lambat, ay tumitig ng matalim na parang gate crasher ako sa isang eksklusibong party. Nagpatuloy ako hinila patungo sa isang entablado kung saan ang isang biolinista ay tumutugtog ng isang himig na masyadong katulad ng tugtog ng orasan. Ang karamihan ay umuugoy at ang kanilang mga mukha ay pamilyar, ang mga cheekbones ni Eleanor, ang panga ng bartender, ang matandang mata ng bata sa palengke. Parang nagre-recycle ang Wellsmere ng mga aktor at ako ang tanging outsider. Nakakatuwa, ang mga medieval na pista ay madalas na nagsisilbi bilang mga ritual nag-aalay sa mga lumang Diyos sa ilalim ng ali at sayaw. Ang isang ito ay parang nagtatago ng mas madilim at hindi ko gustong malaman kung ano. Isang hinintay ang aking braso at halos nahulog ko ang aking bag. Isang babae na may pilak na buhok tulad ni Eleanor, nakasuot ng damit mula sa isang Jane Austen novel. Sayaw. Ang boses niya ay malambot pero mapilit. Ang kanyang mga mata ay masyadong malalim na parang malulunod ako. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Huwag sumali sa mga hindi mo naiintindihan. Siguro nagsinungaling siya tungkol sa masamang tuhod, pero bulong ko mahina ang tuhod ko at umiwas. Biro 2, kung may dance floor ang Wellsmere, ito ay isang portal patungong Narnia. Ang himig ng biolinista ay bumilis at nagbago ang mood ng karamihan na parang nagbabahagi sila ng isang lihim na hindi ko alam. Dumulas ako patungo sa isang tahimik na stall, nagbebenta ng mga sing-sing pendant at mga kadena na masyadong katulad ng nasa ilog. Ang puso ko ay tumigil. Lumapit ako at ang may-ari ng stall na may ilong tulad ng bartender ay nagsabi, may nagustuhan kakaswal ang tono niya, pero ang kanyang mga mata ay tumusok sa aking bag na parang alam niya kung ano ang nasa loob. Tinitingnan lang, sabi ko, umatras. Ang pocket watch sa aking bag ay parang may pulso na parang nagseselos sa kadena. Ang mga ilaw ng pista ay masyadong maliwanag, ang mga tawa ay masyadong malakas at pakiramdam ko ay isang daga sa isang larong pusa. Dumulas ako sa isang eskinita, ang ingay ay humina at ang hamog ay bumalik
na parang hinintay ako. Ang hangin ay malamig amoy basang bato. Kinuha ko ang tala-arawan, ang mga pahina ay kumaluskos sa dilim. Isang linya ang napansin ko. Ang cycle ay nagtatago sa kagalakan. Sige, ang pistang ito ay hindi lang party, ito ay isang nakakainis na cover-up. Isang umuugong na tunog ang nagpagala ko, makapag-ibalik sa iba. Walang laman ang eskinita pero ang batok ko ay nangangati, ang pakiramdam ng panunood ay maximum. Isang hakbang at ang hamog ay bumuka, isang figura. Ang lumitaw sa dulo ng eskinita, matangkad, may balabal tulad ng ilo ng ilog. Hindi sila gumalaw, isang presensya lang, nakasing mabigat ng tugtog ng orasan. Hoy, ikaw ulit, sigaw ko. Ang boses ko ay manipis. Walang sagot, ang hamog ay umiikot at nawala sila na parang hindi sila nandito kailanman. Pero 3 ang hide and seek champion ng Wellsmere ay ang taong ito. Ang anino ng simbahan ay naging mas malinaw, hinila ako sa puso ng nayon. Ang ingay ng pista ay nanatili tulad ng tawa sa isang panaginip. Ang mga lihim ng Wellsmere ay nakadrapen sa liwanag at biolin, pero lihim pa rin at masyado akong malalim para tanggalin ang mga ito. Ang mga ilaw ng pista ay naging malabong alaala. Habang dumudulas ako mula sa eskinita, ang hamog ng Wellsmere ay bumabalik tulad ng isang kaibigan na may lumang tsismis. Ang anino ng simbahan ay naging mas malinaw sa hamog, pero ang mga batong daan ay mas nanginginig na parang sinusubukang itapon ako ng nayon. Ang aking bag ay isang bodega ng mga ninakaw, tala-arawan, larawan, pocket watch, mansanas, at ngayon ang mapa ni Agnes, ang aking sneakers, ay basa, humihila sa bawat hakbang. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng nasunog na asukal at ang mga bulong ay bumalik paulit-ulit na manatili. Hindi ngayon hamog bulong ko, pero ang puso ko ay tumitibok ng walang kumpiyansa. Sabi ng lola ko, ang mga matatanda ay may alam sa lumang katotohanan. Siya ay makikipagkwentuhan sa mga kaibigan sa bulwagan ng nayon. Ang mga mata ay kumikinang sa mga hindi nasabi na kwento. Ngayon kailangan ko ng isang matalinong tao dahil ang mga lihim ng Wellsmere ay mas mabilis na nagtatambak kaysa sa aking labada. Ang kalye ay lumiko at isang gusali ang lumitaw na hindi ko pa nakita, isang aklatan. Hindi ang maalikabok na archive na pinuntahan ko, kundi isang mababang gusali ng bato na may mga bintanang parang kalahating nakapikit na mga mata. Ang karatula ay nagsasabing Wellsmere Public Library na may vibe na pasok sa sarili mong panganib. Itinulak ko ang pinto at ang mga bisagra ay umungol na parang personal na nainis. Sa loob ay mainit, amoy lumang aklat at wax polish, pero may bahagyang amoy ng amag na parang isang nakalimutang panaginip. Ang mga istante ay umaabot sa kisame, puno ng mga aklat na may balat at naninilaw na mga polyeto. Ang mga gas lamp ay kumikislap, ang mga anino ay sumasayaw na parang may mga lihim. Sa likod ng isang desk, isang matandang babae na may kulubot na mukha. Ang nagtaas ng ulo, ang mga mata ay matalim tulad ng mga pin. Late ka na, sabi niya, na parang may nakaschedule kaming meeting. Biro una, kung may loyalty card ang aklatang ito, sigurado akong may utang na ako. Lahat para saan, tanong ko. Sinusubukang maging kaswal kahit na kinakabahan. Inayos niya ang kanyang salamin, ang chain nito ay parang may plano ng pagtakas. Sa pag-alis, sabi niya sa mababang boses na parang nagbabahagi ng mga lihim sa mga aklat. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Pakinggan ang mga matatanda, nakakita sila ng mga panlilinlang ng mundo. Ang babaeng ito ay nakakita ng isang bagay, ang tugtog hamog, ang buong nayon ay konektado. Sumandal ako sa desk, ang aking bag ay kumaluskos. May alam ka ba tungkol sa orasan? Ang kanyang mga mata ay lumiit na parang nagtanong ako ng national security secret. Marami kang sinundot-sundot, ano sabi niya? Tiniklop ang kanyang mga kamay na parang mga ugat ng puno. Nakakatuwa, ang mga librarian noong panahon ng Victoria ay mga gatekeeper ng lokal na alamat, hinintay ang mga kwento tulad ng mga aklat. Ang babaeng ito ay nagbabantay ng isang bagay
At hindi ako aalis ng walang clue. May debate sa folklore tungkol sa oral tradition na nagpapakita ng katotohanan ang Wellsmere ay ginagawa ito pero hindi nagsasabi. Tumayo siya, hinintay akong sumunod. Tawagin mo akong Agnes, sabi niya. Hinila ako sa pagitan ng mga istante na parang lumiit ang mga dingding. Huminto siya sa isang mesa na may mga scroll at isang upuan. Umupo, sabi niya, at umupo ako dahil ang pakikipaglaban kay Agnes ay parang pakikalabanan ang isang dragon. Kinuha niya ang isang scroll na may gasgas na mga gilid at iniunat ito. Isang mapa ng Wellsmere, pero mali ang mga kalye ay umiikot na parang spiral at ang orasan ay minarkahan ng isang simbolo na parang badge ng kultura. Ang tugtog ay nagbibigkis, sabi niya, tinapik ang mapa. Hinintin-tinawa ang cycle, pinapanatili kaming narito. Ang boses niya ay kalmado, pero sumulyap siya sa mga anino na parang hinintay ang isang tao. Ang pulso ko ay bumilis, ang binding ng tala-arawan, ang kadena sa ilog, ang ibang Wellsmere. Sa salamin lahat ay konektado. Paano ko ito mababasag, tanong ko, na parang bida ako sa kwentong ito. Tumawa si Agnes ng tuyo. Hindi ito nababasag. Aalis ka o mananatili. Biro 2. Kung ang Wellsmere ay isang escape room, si Agnes ang pinakamasamang hint giver. Lumapit ako, ang tinta ng mapa ay lumabo, pero malinaw nagpapakita ng isang plaza na hindi ko alam. Ano ito, itinuro ko, at ang mukha niya ay nanigas. Huwag kang maghukay doon, babala niya. Ang ilang pinto ay hindi muling bubukas. Sige, may bitag sa hinintay. Balak ko sanang magtanong pa, pero isang umuugong na tunog, hindi mula sa istante kundi mula sa isang mabigat na bato na gumagalaw ang tumunog. Nagyelo si Agnes, hinintay ang scroll. Oras na para umalis, sabi niya, inirol ang mapa at itinulak sa akin. Magpatuloy ka, huwag huminto. Ang kanyang pagmamadali ay nakakahawa, kaya hinintay ko ang aking bag at tumayo. Ang lampara ay kumikislap at ang mga anino ay parang sumusugod na may ngipin. Patungo ako sa pinto, ang boses ni Agnes ay sumunod, mag-ingat, sa huling tawag ng tugtog. Biro 3, kung may slogan ang nayong ito ay dumating para sa hamog, manatili magpakailanman. Ang pinto ay nagbang sa pagsara at ang hamog ay lumakas na parang galit na nakakuha ako ng clue. Ang mapa ay mabigat sa aking kamay at ang anino ng simbahan ay bahagyang nakikita. Ang babala ni Agnes ay konektado sa Tala-Arawan Balete at mga maskara ng pista. Ang Wellsmere ay isang buhol na masyadong malalim para malutas ko, pero hindi ako makahinto. Ang plaza ng mapa ay tumatawag at masyado akong matigas ang ulo o masyadong tanga para baliwalain. Ang hamog ay may mahigpit na hawak sa Wellsmere at hinintay ko ang mapa ni Agnes na parang ito ang tanging lubid na magliligtas sa akin habang natitisod ako pabalik sa mga batong daan. Ang aking mga trainer ay humihila, ang aking bag ay isang magulong kalansing ng mga ninakaw na relikya Tala-Arawan, larawan, pocket watch, mansanas at ngayon, ang misteryosong scroll at ang mga bulong ay bumalik. Sumisitsit ng manatili na parang paulit-ulit na nakaloop. Ang anino ng tore ay kumikislap sa hamog, pero hindi ko ito hinintay pa. Ang babala ni Agnes tungkol sa plaza sa kanyang mapa ay parang nagsusunog ng butas sa aking utak at masyado na akong malalim sa kabaliwan ng nayong ito para umatras ngayon. Ang hangin ay makapal sa amoy ng nasunog na asukal at ang bawat hakbang ay parang paglalakad ako sa isang panaginip na hindi ko magising. Sabi ng lola ko, ang mga nakatago ay gustong manatiling ganoon. Bulong niya ito habang kinakandado ang kanyang Tala-Arawan. Ang kanyang mga mata ay humahamon sa akin na mag-usisa. Ngayon may malaking itinatago ang Wellsmere at ang plaza na iyon ang susi o isang bitag na masyado akong tanga para iwasan. Iniunat ko ang mapa, ang tinta nito ay dumudugo, pero matalim ang mga spiral. Nakalye ay umiikot tulad ng isang labirinto. Ang plaza ay minarkahan ng isang simbolo, isang bilog na may mga linya tulad ng mga
Nasa tala-arawan, orasan, balete. Ang puso ko ay tumitibok na parang nahuli sa tren at ang hamog ay umiikot na parang nakikinig ito. Sinundan ko ang mapa. Ang mga kalye ay baluktot sa ilalim ng aking mga paa. Ang mga kubo ay sumusulyap na parang mga tsismosa na kapitbahay. Ang mga bulong ay lumakas hindi lang manatili, kundi isang bagong salita sa ibaba. Bulong ko, salamat sa linaw hamog, dahil ang sarkasmo ang tanging depensa ko. Pero una kung may GPS ang Wellsmere, nakaprogram ito sa pumunta sa pinakanakakatakot na ruta. Hinintay ako ng mapa sa isang plaza, hindi ang plaza ng palengke, kundi mas maliit ang mga batong daan ay basag isang tuyong fountain. Sa gitna na hugis tulad ng isang haligi na nababalot ng mga baging. Walang tao, pero ang hangin ay mabigat na parang hinintay ng nayon ang paghinga nito. Lumigid ako sa fountain, ang mapa ay nanginginig sa aking mga kamay. May debate sa arkeolohiya tungkol sa kung paano itinago ng mga banal na lugar ang kanilang mga lihim. Ang iba ay may mga bitag, ang iba ay may maling direksyon. Ang plaza na ito ay gumagawa ng pareho dahil ang mga batong daan ay mukhang normal pero mali ang pakiramdam na parang umuugong sa ilalim ng aking mga trainer. Nakakatuwa ang mga nayon noong medieval ay madalas na itinayo sa ibabaw ng mas luwang mga lugar, inilibing ang mga ritual sa ilalim ng mga simbahan o plaza. Pustahan tayo, may inilibing din dito. Lumuhod ako, hinintay ang dumi mula sa isang bato at napansin ang isang mahinang ukit, isang bilog tulad ng simbolo sa mapa. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Huwag maghukay maliban kung handa ka sa mga sagot. Siguro sinabihan niya akong tumakas, pero masyado akong matigas ang ulo. Pinindot ko ang bato at ito ay gumalaw, isang mababang tunog na umalingaw-ngaw na parang umuungol ang lupa. Isang slab ang bumukas, nagpapakita ng mga hagdan na bumababa sa dilim. Ang hangin ay malamig at basa, amoy bato at mga lihim. Ang pulso ko ay parang drum solo. Pero dalawa, kung may basement ang nayong ito, siguradong hindi ito para sa pagtikim ng alak. Kinuha ko ang pocket watch. Ang mukha nito ay kumikinang sa mahinang liwanag. Nakatigil pa rin sa hating gabi. Mainit ito, tumitibok na parang nasasabik sa nakakatakot na hagdanan. Bumaba ako. Ang hamog ay sumunod sa akin na parang mausisa rin ito. Ang mga hagdan ay gasgas, mahigpit ang pag-ikot, at ang mga dingding ay may ukit na mga simbolo na nagpapakirot sa aking mga mata. Ang mga bulong ay mas malakas, dahil ito hindi sa labas, kundi sa aking ulo, sa ibaba, sa ibaba. Bulong ko, sige pupunta na ako, kalmahan mo. Pero ang boses ko ay nanginginig. Ang mga hagdan ay natapos sa isang silid, ang kisame nito ay nawala sa mga anino, ang mga dingding ay kumikinang sa basa. Sa gitna isang batong altar na may ukit na mga baging at bilog, napapaligiran ng mga kadena. Tulad ng nasa ilog, ang mga link nito ay may ukit na mga simbolo. Ang hangin ay makapal na parang hinintay ko ang kasaysayan, at ang pocket watch sa aking bag ay halos nanginginig. Lumapit ako sa altar, ang aking mga trainer ay kumakaskas sa sahig at napansin ang isang butas sa ibabaw nito, hugis, tulad ng orasan. Sige, nasa isang cosmic escape room ako. At ang aking sinumpang souvenir ang susi. Nagdalawang isip ako, ang babala ni Agnes. Ang ilang pinto ay hindi muling bubukas ay umuugong sa aking mga tainga. May ingay sa itaas na parang gumagalaw ang slab at ang mga bulong ay tumindi. Apurahan na ngayon. Ngayon, kinuha ko ang orasan, ang aking mga kamay ay basa at inilagay ito sa butas. Nag-click ito, akmang-akma na parang ginawa ito para dito, at ang silid ay umuuguwong, ang mga kadena ay kumakalansing na parang nagigising. Ang mga simbolo sa mga dingding ay bahagyang kumikinang, at ang puso ko ay parang nasa isang full-on rave. Pero 3 kung may lihim na club ang Wellsmere. Ngayon ko natagpuan ang VIP room. Humina ang ugong, pero mas mabigat ang hangin na parang hinintay ko ang isang switch na hindi ko maibabalik. Nandito pa rin ang orasan, pero iba ang pakiramdam, mas malamig.
Hinintay ko ito ibinalik sa aking bag at tumakbo patungo sa hagdan. Ang mga kadena ay kumakalansing sa likod ko na parang nagtatampo. Bukas pa rin ang slab, salamat sa Diyos, at nagmadali akong umakyat. Ang hamog ay dumaloy na parang galit na nag-usisa ako. Walang tao sa plaza, pero ang mga baging ng fountain ay parang mas matalim na parang nanunood. Ang mapa ay nasa kamay ko pa rin gusot, pero buo. Ang anino ng tore ay lumapit at ang tunog ng kampana ay nanatili sa aking dibdib na parang nagbibilang ito ng oras. Ano man ang ginawa ko, sa ibaba may hinintay ito at hindi masaya ang Wellsmere tungkol dito. Masyado na akong malalim para huminto, pero ang bawat hakbang ay parang nag-i-enlist ako para sa isang finale na baka hindi ko makaligtasan. Ang hamog ay may nakamamatay na hawak sa Wellsmere at natitisod ako palabas ng plaza na iyon habang ang puso ko ay tumitibok na parang hinintay ko ang isang multo. Ang aking bag ay isang magulong kalansing tala-arawan, larawan pocket watch, mansanas mapa, at ang orasan ay mas malamig ngayon na parang nagtatampo ito pagkatapos ng stint nito sa altar. Ang mga batong daan ay mas nanginginig, ang hangin ay makapal sa amoy ng nasunog na asukal. At ang mga bulong ay walang humpay, sumisitsit ng ngayon na parang nahuli sila sa isang meeting. Ang anino ng tore ay malinaw na lumilitaw sa hamog at alam ko na patungo ako pabalik sa orasan. Ang kampana nito ang naging puppet master sa lahat ng ito at oras na para harapin ito. Sabi ng lola ko, ang mga pagpili ay mas malalim ang hiwa kaysa sa mga kutsilyo. Sasabihin niya ito habang nag-aayos ng mga damit ang kanyang karayom, ay kumikislap na parang tinutupin niya ang mga maluwag na dulo ng buhay. Ngayon nakaharap ako sa isang pagpili, manatili at kalasin ang gulo ng Wellsmere o tumakas at manalangin na malampasan ko ang hamog. Ang ugong ng silid ay nananatiling nanginginig sa aking dibdib at ang click ng orasan sa altar ay parang pagpirma sa isang kontrata na hindi ko binasa. Bulong ko, Lola, magkakaroon ka ng field day dito. At nagpatuloy sa paglalakad ang tore ay humihila sa akin na parang magnet. Ang mga kalye ay naging tuwid na parang sumuko na ang nayon sa pagpapaligaw sa akin. Ang mga kubo ay natunaw sa hamog, ang mga bintana ay madilim pero mapagbantay. Nadaanan ko ang pub, ang karatulan nito ay umiingay at napansin ang babae ng mansanas sa labas. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang alam niya ang ginawa ko sa ibaba. Mag-ingat. Mahal, tawag niya, ang boses niya ay masyadong matamis. Biro una, kung may betting pool ang Wellsmere, may pustahan siya na magkakamali ako. Tumango ako, hinintay ang aking bag at nagmadali. May debate sa filosofiya tungkol sa free will laban sa tadhana, kung ang mga pagpili ay sa iyo o nakascript. Ngayon pakiramdam ko ay isang pawn ako sa nakakatakot na laro ng chess ng Wellsmere. Ang orasan ay lumilitaw sa unahan, ang mga baging nito ay mas matalim sa hamog. Ang kampana ay tumunog mas malakas kaysa dati, nagpapakalog sa aking mga ngipin at nanginginig ang lupa. Hindi lang ito tunog, ito ay isang tawag at ang aking mga paa ay gumagalaw bago pa man ako makapag-isip ng sobra. Nakakatuwa, ang mga sinaunang kampana ay ginawa gamit ang mga ritual, ang kanilang mga tunog ay pinaniniwala ang nakakabaluktot ng oras o nakakatawag ng mga espiritu. Ang isang ito ay nakakabaluktot ng isang bagay, sige, at ako ay nahuli sa kanyang alon. Narating ko ang side door ng tore. Ang hinintay ko noon at ito ay bukas, ang mga baging ay gumagalaw na parang nang-aanyaya. Sa loob ang spiral na hagdan ay mas madilim ang hangin, ay mas malamig amoy, kalawang at bato. Ang mga simbolo sa mga dingding ay bahagyang kumikinang na parang nagigising. Ang aking mga trainer ay umalingaw-ngaw at ang mga bulong ay nawala, pinalitan ng tunog ng kampana sa aking ulo. Ngayon, umakyat ako, ang aking mga binti ay nasusunog, ang pocket watch ay mabigat sa aking bag.
Sa itaas ang gear room ay pareho kalawang na mga kog maruming bintana, pero ang hangin ay parang may kuryente na parang may bagyo sa loob. Ang kampana ay muling tumunog napakalakas na natisod ako. Hinintay ang isang gear para sa balanse. Ang salamin ng bintana ay kumikislap nagpapakita hindi ng Wellsmere, kundi ng ibang nayon mga kalye na sepya mga figura sa lumang damit tulad ng nakita ko sa salamin. Ang aking refleksyon ay naroon pero mas matanda ang aking mga mata ay tulad ng kay Agnes mabigat sa mga lihim. Kumurap ako at ako lang ito mukhang nag-edad ng 1 dekada. Biro 2, kung may skincare routine, ang tore na ito. Puro stress ito. Kinuha ko ang tala-arawan, ang mga pahina nito ay kumikislap na parang kinakabahan. Isang linya ang namumukod. Ang huling kampana ay nag-aalok ng pinto, manatili o tumakas. Sige, may cosmic ultimatum ako. Ang kampana ay muling tumunog at ang mga gear ay umiingay gumagalaw sa unang pagkakataon mabagal at nakakakiskis. Ang mga simbolo ay sumiklab at ang silid ay nanginginig, ang alikabok ay bumuhos. Ang aking bag ay nadulas ang orasan, ay nahulog ang mukha nito, ay kumikinang na parang sinapian. Hinintay ko ito at ang kinang ay nawala, pero ang silid ay nanginginig pa rin. Tama ang tala-arawan, ito ang huling kampana, at ang Wellsmere ay nangangailangan ng pagpili. Manatili at basagin ang cycle o tumakas at iwan itong umiikot. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik pumili gamit ang puso, pero tingnan ang fine print. Lumapit ako sa bintana, ang ibang Wellsmere ay kumikislap na parang masamang signal. Ang hamog sa labas ay umiikot at nakita ko ang mga figura si Eleanor, ang babae ng mansanas, ang estranghero na may balabal nanonood mula sa ibaba. Ang kanilang mga mata ay hindi pagalit, pagod lang, na parang sila rin ay nakulong. Hinintay ko ang orasan, ang malamig na metal nito ay nagbibigay ng katatagan sa akin. Kung mananatili ako, ano ang catch bulong ko? Kalahating inaasahan ang sagot. Ang tunog ng kampana ay humina at ang katahimikan ay mas masama mabigat sa pag-asam. Kaya kong basagin ang orasan, baka itigil ang mga gear, pero ang tala-arawan ay malabo sa kung ano ang ibig sabihin ng pagbasag. Ang pagtakas ay nakakaakit pero ang hamog ay hindi eksaktong naglalatag ng welcome mat. Biro 3, kung may exit sign ang Wellsmere, ito ay nakasulat sa invisible na tinta. Ang mga gear ay umuungol bumagal at ang mga simbolo ay humina. Ang pagpili ay ngayon o ako ay makukulong sa loop na ito magpakailanman. Huminga ako ng malalim, ang puso ko ay tumitibok at gumawa ng hakbang umaasa na hindi ako mag-i-enlist para sa panghabang buhay na pagsisisi. Ang mga gear ng orasan ay huminto sa paggiling habang nakatayo ako doon. Hawak ang pocket watch, ang tunog ng huling kampana ay humina na parang masamang panaginip. Ang hamog ng Wellsmere ay dumidiin sa bintana. Ang nayong sepya ay kumikislap sa salamin na parang pangaasar. Ang aking bag ay nabuwal, tala-arawan, larawan, mansanas mapa, at ang hangin ay napakakapal na halos hindi ako makahinga, mabigat sa amoy ng nasunog na asukal. Ang mga simbolo sa mga dingding ay malabo na ngayon, pero hindi pa tapos sa akin ang nayon. Parang ang Wellsmere mismo ang sumusulyap, hinintay kung mananatili ako o tatakas. Ang puso ko ay tumitibok at ang orasan ay parang granada, malamig at mabigat, handang pasabugin ang aking pagpili. Sabi ng lola ko, ang mga lugar ay mas matagal magtanim ng galit kaysa sa mga tao. Bulong niya ito habang nag-aalis ng damo sa kanyang hardin. Tinitingnan ang isang patch ng matitigas na nettles na parang personal siyang ininsulto. Ngayon may galit ang Wellsmere at hinintay ko ito sa pamamagitan ng pag-usisa sa mga lihim nito. Ang balete, ang silid, ang kampana. Ang pinto ng tala-arawan ay maaaring metaphorical, pero ang tore ay parang isang threshold at hindi gustong-gusto ng nayon na tawirin ko ito. Bulong ko, lola, magkakaroon ka ng matinding laban sa lugar na ito, at hinintay ko ang orasan ng mas mahigpit. Umatras ako,
Mula sa bintana na wala ang ibang Wellsmere, iniwan lang ang aking refleksyon, maputla pagod at mukhang masyado akong nakakita. Ang hamog sa labas ay umiikot at sumumpa ako na narinig ko itong sumitsit hindi salita, kundi isang mababang ungol na parang nagigising ang nayon. May debate sa heograpiya tungkol sa genius loci. Ang espiritu ng isang lugar, ang iba ay nagsasabing, vibes lang ito. Ang iba ay sumusumpa na totoo ito. Ang espiritu ng Wellsmere ay totoo, sige. At galit ito na nag-usisa ako sa basement nito. Lumuhod ako, ibinalik ang mga laman ng aking bag. Ang mga pahina ng tala-arawan ay kumukulot na parang nagrereklamo. Isang linya ang nakakuha ng aking mata. Ang cycle ay lumalaban sa breaker. Sige, kaya hindi lang bitag ang Wellsmere. Ito ay isang bitag na nagwawala. Nakakatuwa, ang mga lumang na yon ay madalas na itinayo gamit ang mga defensive tricks, mga kalye na parang maze, mga nakatagong gate para ilayo ang mga outsider. Ginagawa ito ng Wellsmere pero ikinukulong ako sa loob. Ang mga kalye ay nagbabago, ang hamog ay lumalapot na parang pader. Tumayo ako. Hawak pa rin ng orasan, ang mga kamay nito sa hating gabi ay nang aasar sa akin. Isang ingay ang umaling-awngaw, hindi ang mga gear kundi ang tore. Mismo na parang gumagalaw sa ilalim ng aking mga paa. Ang hangin ay mas malamig, ang gaslight ay kumikislap na parang nasa huling hininga na ito. Biro una, kung may landlord ang tore, na ito nagkukuripot sila sa maintenance. Tinungo ko ang spiral na hagdan, pero ang mga hakbang ay mas matarik. Ang mga simbolo sa mga dingding ay bahagyang tumitibok na parang nagbababala sa akin. Ang hamog ay dumaloy mula sa pinto. Sa ibaba umiikot pataas sa hagdan na parang hinintay ako. Umatras kasigaw ko dahil ang pagsigaw sa hamog ang bagong hobby ko. Kalagitnaan ng pagbaba, ang orasan ay uminit na susunog sa aking palad. Halos mahulog ko ito, nagmumura habang inilipat ko ito sa kabilang kamay. Ang mga simbolo ay sumiklab at ang tore ay nanginginig, ang alikabok ay bumuhos na parang konfeti sa libing. Ang ungol ng hamog ay mas malakas nanginginig sa aking dibdib at natisod ako na hintay ang dingding. Hindi lang ang tore lumalaban ng Wellsmere na parang natrip ko ang alarma sa pagkakalikot sa cycle nito. Ang karunungan ng lola ko ay bumalik. Huwag labanan ang mas malaki sa'yo, dayain mo ito. Siguro ninakaw niya ang lunch money ng hamog at tinawag itong tapos na. Narating ko ang pinto, ang hamog ay napakakapal na parang paglalakad sa sabaw. Sa labas, wala na ang plaza, pinalitan ng isang kalye na hindi ko kilala. Ang mga kubo ay lumilitaw na parang lumipat sila ng bahay para lang guluhin ako. Ang orasan ay lumamig pero ang hangin ay parang may kuryente na parang may bagyo na darating. Kinuha ko ang mapa. Ang mga spiral na kalye ay lumabo habang kinukurap ko. Ang plaza ay minarkahan pa rin pero ang tuldok ng tore ay gumagalaw na parang muling isinusulat ng Wellsmere ang sarili nito. Biro dalawa. Kung may satnav ang nayong ito, lasing ito sa hamog. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ang mga batong daan ay madulas, ang hamog ay tumutulak. Pabalik na parang may mga kamay. Ang mga bulong ay bumalik, hindi salita, kundi isang ugong tulad ng multo ng kampana. Nadaanan ko ang isang nagsarang tindahan. Ang mga manikin nito ay nakatitig na parang kasali sila sa biro. Ang mansanas sa aking bag ay mas mabigat at kalahating natutokso akong itapon ito, pero hindi ko ginawa. Ang bawat relikya ay isang clue at hindi ko bibigyan ng kasiyahan ang Wellsmere na manalo. Ang kalye ay kumurpa at ang anino ng tore ay naging mas matalik, pero mali ito, masyadong matangkad, masyadong matulis na parang nang aasar ang nayon sa akin gamit ang peke. Isang figura ang kumislap sa unahan, may balabal at tahimik tulad ng multo sa ilog. Oy, ikaw ulit, tawag ko. Pero nawala sila. Ang hamog ay nilunok sila na parang murang magic trick. Ang orasan ay tumitibok at ang ugong ay tumindi. Ang lupa ay nanginginig. Hindi ako pinapakawalan ng Wellsmere, nagsasara ito ng hanay. Ang cycle ay humihigpit na parang lubid.
Biro 3, kung may bouncer ang nayong ito, ang hamog iyon. At nasa blacklist ako. Hinintay ko ang orasan na pili ko na, pero hindi pa nasilyuhan. Malapit na ang tore pero ang pagpunta roon ay parang pagsuway sa isang Diyos na nagsulat na ng aking wakas. Ang hamog ng Wellsmere ay parang buhay na ngayon kumakapit sa akin na parang may utang na dapat bayaran habang natitisod ako patungo sa anino ng tore. Ang aking mga trainer ay nadulas sa mga batong daan. Ang aking bag ay isang kalansing na imbakan, tala-arawan, larawan, pocket watch, mansanas mapa, at ang orasan ay yelo na malamig na parang nagluluksa sa pagpiling gagawin ko. Nawala ang ugong, pero mas masama ang katahimikan makapal sa amoy ng nasunog na asukal na tumagos na sa aking balat. Tapos na ang laro ng nayon, hindi na baluktot ang mga kalye, hinintay ako diretso sa orasan na parang may tali ako. Ang huling kampana ay naghihintay at ang Wellsmere ay nagtaya na ako ang unang kikindat. Sabi ng lola ko, ang mga wakas ay mga simula lamang na nakatago. Bulong niya ito habang nananahi ang kanyang mga karayom ay tumutunog na parang hinintay nila ang tadhana. Ngayon umaasa akong tama siya dahil pakiramdam ko. Ito ay isang wakas at hindi ako sigurado kung ano ang nasa kabilang panig. Ang tore ay lumilitaw, ang mga baging nito ay mas matalim, ang mukha ng orasan ay nakatitig pababa sa mga kamay nito sa hating gabi. Ang hamog ay humiwalay sapat lang upang ipakita ang pinto ng tore, bukas at naghihintay na parang bibig. Bulong ko, lola, magkakaroon ka ng matinding laban dito. At humakbang ako, ang puso ko ay tumitibok na parang gustong tumakas. Sa loob mabigat ang hangin, amoy, kalawang at bato. Ang spiral na hagdan ay iluminado ng mahinang kinang mula sa mga simbolo sa mga dingding. Malabo na ang mga ito ngayon na parang naubos na ang kanilang huling kislap. Ang aking mga trainer ay umalingaw-ngaw, mas malumanay kaysa dati na parang nilulunok ng tore ang tunog. May debate sa mitolohiya tungkol sa mga threshold, mga lugar kung saan nagtatagpo ang mga mundo, kung saan nananatili ang mga pagpili. Ang tore na ito ay isa at ang Wellsmere ay nanghahamon sa akin na tawirin ito. Umakyat ako, hawak ang orasan, ng bigat nito ay paalala ng click sa silid ang cycle na hinintay ko. Sa itaas tahimik ang gear room, ang mga kog ay hindi gumagalaw, ang bintana ay nagpapakita lamang ng hamog. Walang nayong sepia, walang refleksyon ng multo. Ako lang mukhang tumakbo ako sa isang marathon sa bangungot. Nakakatuwa, ang mga orasan ay itinayo upang markahan ng oras. Pero ang iba ay nagsasabing, iniangkla nila ito. Itinatali ang mga nayon sa kanilang ritmo. Ang orasan ng Wellsmere ay higit pa sa pag-angkla. Kinulong nito ang buong maldita na lugar. Lumapit ako sa mga gear, ang mga salita ng tala-arawan ay umiikot. Ang cycle ay nababasag sa sakripisyo. Sige, kaya ako ang bayani o ang handog. Ang orasan ay mas mabigat, ang mga kamay nito sa hating gabi ay hindi gumagalaw pero buhay, na parang hinintay ang aking desisyon. Kaya kong basagin ito, itigil ang cycle, pero ang babala ni Agnes, ang ilang pinto, ay hindi muling bubukas, nagpapahintay sa akin. Ang hamog sa labas ay lumapit at nakita ko sila sa bintana, si Eleanor. Ang kinuha ang figura ng balikat, ang mga mukha ay malambot, halos nakikiusap. Sila rin ang mga nakapitan na nakatali sa kampana, ang may bin, ang liwanagan ng balete. Kinuha ng aking may ang kalayaan ay isang kaloob na ibibigay mo, hindi tuloy-tuloy. Siguro, sinabi niya sa akin na gumawa ng isang bagay na tanga, tulad ng pagtahi sa kanila, lahat ng mga scarf, at tawag ito sa isang araw. Hinawakan ko ang orasan sa ibabaw ng mga gear, ang aking kamay ay nanginginig. Ang tore ay umiingay, ang hamog ay umuungol na, parang alam ang darating. Pero una, kung ito ang aking malaking sandali ng bayani, nararapat akong magkaroon ng mas magandang ilaw. Ipininid ko ang aking mga mata, ang tunog ng kampana ay mahina sa aking dibdib, at hinintay ko ang orasan na mahulog. Tumama ito sa mga gear
na may kalansing ang mga simbolo, ay sumiklab ang silid ay nanginginig na parang inuubo nito ang mga siglo. Ang hamog ay sumigaw hindi bulong isang buong husay na hinintay, at ang mga gear ay giling mabagal sa una pagkatapos ay mas mabilis na parang ang oras ay sa wakas nagising. Ang bintana ay nabasag, ang hamog ay dumaloy, pero ito ay nagiging manipis, ang liwanag ay sumisikat na parang isang nahihiyang bukang liwayway. Ang mga figura sa ibaba ay nawala, ang kanilang mga mukha ay malambot, halos nakangiti na. Parang hinintay ko ang kanilang mga tali. Ang aking bag ay mas magaan, ang bigat ng tala-arawan ay nawala, ang mansanas ay nadurog sa alikabok sa aking bulsa. Ang orasan ay naroon pa rin, ang mukha nito ay blangko, nawala ang mga kamay. Ang cycle ay nabasag o kahit papaano ay nadurog, at ang hawak ng Wellsmere ay nadudulas. Biro 2, kung ang nayong ito ay may warranty, hihilingin ko ang refund. Natitisod ako pababa ng hagdan. Ang tore ay tumitibay, ang mga simbolo ay madilim. Sa labas ang hamog ay umaatras, ang plaza ay walang tao. Ang anino ng tore ay lumalambot. Ang hangin ay mas malinis, ang amoy ng nasunog na asukal ay humina. Naglakad ako. Ang mga batong daan ay matatag, ang mga kalye ay tuwid. Hinintay palabas ng nayon. Ang mga bulong ay nawala, pinalitan ng isang simoy na parang isang buntong hininga. Biro 3, kung may guestbook ang Wellsmere, mag-iiwan ako ng 1-star review. Ang mundo ay tahimik na ngayon. Ang aking mga hakbang ay mas malumanay, ang mga gilid ng nayon ay lumalabo na parang isang pintura na iniwan sa ulan. Ang mga lihim ng Wellsmere ay nakakalat, ang cycle nito ay nabasag, at ako ay lumalayo mas magaan, pero hindi nagbabago. Ang hamog ay isang bulong ng sarili nito, sumusunod sa likod na parang batang ayaw bitawan. Ligtas ka, kahit saan ka naroroon, nakikinig dito. Hayaang yakapin ka ng gabi, hayaang umugong ang mga bituin sa kanilang malambot na kampana. Ipikit ang iyong mga mata, humingan ng dahan-dahan, at magpaanod kung saan hindi makakasunod ang mundo. Matulog ng mahimbing, mga kaibigan ko, matulog ng mahimbing.